Hello everyone! Good vibes! So for today's recipe, ito ang homemade cheese pandesal. Na napakalambot, buttery, at napakasarap. Pero madaling gawin at affordable naman ang mga ingredients. Tara! Gumawa tayo ng pandesal. Sa mixing bowl, maglagay na ng instant dry yeast, salt, sugar, butter, whole egg yolk, bread flour. Ilagay muna yung half lang nung bread flour, water, and fresh milk. Tapos, mix it well until maging sticky. Then, pag sticky na, i-add na yung remaining flour at i-mix well again. Ininid nyo yung dough for 15 minutes using your hands. 12 minutes naman using a mixer. Mas kailangan room temperature. Then, i-transfer nyo na yung dough sa kneading table. So, yun nga. Dapat room temp at dapat walang electric fan para hindi ma-dry. So, mag-window pane test kayo. Pag in-stretch nyo, hindi siya masisira. Tapos, stretch nyo na yung dough and create a ball. And then, dun sa bowl, i-grease nyo na with butter or margarine. Tapos, ilagay nyo na dun yung dough at i-cover with plastic. And let it rest for 30 minutes to 1 hour hanggang mag-double na ng size yung dough. Then yan, after mag-double ng size, then i-punch nyo na yung dough para ma-remove yung unwanted odor at saka yung gases. Then transfer to kneading table. Then mag-form na kayo ng parang square and then i-cut into 2. Tapos mag-form na kayo dyan ng lugs. Bali, ipipress muna yung gitna and then ipo-fold ng unti-unti hanggang sa maka-form ng lug. Ayan, ganyan. Tapos, i-stretch para maging equal yung size. Then, maglagay na rin ng breadcrumbs. Homemade ko yan, yung breadcrumbs. Separate video. Then, cover and let it rest for 30 minutes. After 30 minutes, pwede na siyang i-cut into equal sizes. Mas okay kung may weighing scale. Wala akong weighing scale, so estimate na lang. Ayan. Tapos, naglagay na ako ng parchment paper dun sa tray na lalagyan ng pandesal. Tapos, ito na yung cheese na ilalagay ko sa loob. At, meron ding breadcrumbs. Tapos, ganyan yung paglalagay ng cheese sa loob ng pandesal. Sa gitna, tapos ipipinch yung mga edges. Kailangan sarado. And then, i-coat ulit ng breadcrumbs. Paulit-ulit lang yung gagawin. After nito, kailangan lahat nung na-coat na ng breadcrumbs, ilalet it rest for 1 hour hanggang sa umalsa ulit. And then, after that, ilagay na siya sa oven na preheated at 375 degrees Fahrenheit for 15 minutes. Then, after 15 minutes, pwede nang i-take out from the oven at luto na ang masarap at malambot na pandesal. Pasensya na at hindi pa pare-pares ng size dahil in-estimate ko lang. Pag meron akong weighing scale, ayusin ko na yung sizes. So, magiging equal na.